Hello everyone! Magandang araw! Magkano nga ba ang nagastos namin sa Siargao for 6 days and 5 nights? Tara, pag-usapan natin. Una sa lahat, dapat every travel must be planned. Sa video ito, pag-uusapan natin ano-ano nga ba ang aming mga nagastos sa buong trip. Una, airfare. Abang-abang tayo sa airfare para makamura. The first time I went to Siargao, I spent almost 12,000 pesos for a round trip fare. Diba? Sobrang mahal. Pero ngayon, it's a budgetarian. We only spent 2,595 pesos for a round trip fare for each person. Next is hotel accommodation. The more you will share with the cost, the less expensive it will be. In our case, we are 4 and we booked it in advance. We got our booking at Pukaw Guest House and we only paid 9,000 pesos for the whole duration. And that's only 2,250 pesos per person for 5 nights. And now, let's proceed to the travel dates itself. On our first day, here are our expenses. First, taxi. It's 250 pesos from Makati to Naiya. It's 125 pesos each. And pagbaba namin ng Kayak Airport in Siargao, sumakay naman kami ng van transfer from airport to our guest house sa Purok 1. It's 300 pesos each. Let's proceed to our breakfast. It's 120 pesos each. A motorcycle rental for 350 pesos for 24 hours. We split that into 2. That's about 175 pesos per person. And a gas, it's 50 pesos per person. Pagkatapos namin magrenta ng motor, nagpunta kami ng Beto Cold Springs. 20 pesos ang entrance. Sa Secret Beach, walang bayad. Good for resting. Nagutom kami at nagpunta kami ng Katangnan Bridge para magmerienda. Ang nagastos namin ay 100 pesos per pax. And to wrap up the day, nag-ikot-ikot kami at nakita namin ang Baby's Barbecue. Kumain kami and it cost us 150 pesos per person. On our second day, gumising kami para mag-breakfast. May nakita kaming karinderya, nakagastos lang kami ng 75 pesos per person. Pagkatapos, nagpunta na kami ng Bugak Cold Spring. 20 pesos din ang entrance at 10 piso ang parking. Uminom kami ng alak and that's about 170 pesos per bottle and we split that in half, 85 pesos per person. Dahil nga budgetarian tayo, nag-lunch ulit kami sa kalapit na karinderya which is only 75 pesos per person. Sa dinner naman namin, namalengke na lang kami and we spent around 600 pesos para sa adobong manok at sinigang na hipon. We split the cost into 4. That's about 150 pesos per person. At dahil nga isa sa pinunta namin sa Siargao ay ang inuman, pagkatapos namin kumain ay bumili kami ng pang pregame na alak. Gumastos kami dito ng 150 pesos per pax. After ng pregame namin, nagpunta naman kami sa Happiness Bar. The total bill was 1,800 pesos and we split that into 4. That's 450 pesos per pax. Sa after party naman, nagpunta kami sa Kabja. The bill was 600 pesos and we also split that into 4. That's 150 pesos per pax. So hulaan nyo, magkano nagastos namin on our second day? Kinabukasan, on our third day, nag-breakfast kami at ang nagastos namin ay 150 pesos para sa pansit canton, tinapay at kape. Would you imagine? 37.50 lang nagastos for breakfast. At dahil land tour tayo today at para makamura, nagrenta ulit tayo ng motorcycle, 350 pesos a day, and nagpagas kami ng 100 pesos. So that's about 225 pesos per person. Pagkatapos namin kunin ang motor, nagpunta na kami sa Coconut Mountain View. Walang bayad. And also, nagpunta kami ng Maasin River, 50 pesos ang entrance kada isa. Dumiretso na rin kami ng Magpupungko Rock Pools, 250 pesos ang entrance para sa aming apat. Hinati namin sa apat, so that's about 62 pesos and 50 centavos per person. So Magpupungko Rock Pools na rin kami nag-lunch. And it's 90 pesos lang kada isa. Sa dinner naman, namalengke na lang ulit kami. Nakagastos kami ng 300 pesos and that's about 75 pesos per person. So magkano ulit ang nagastos namin sa pangatlong araw? Sa ika-4 na araw, gumising kami ng napakaaga para mag-breakfast sa malapit na karinderya.
75 pesos lang per person. Pagkatapos mag-breakfast, dumiretso na kami sa island hopping. 1,500 pesos ang bayad kada isa. Included na doon yung Siargao famous Boodle Fight. Pagkatapos ng tri-island hopping, nagpunta naman kami sa Cloud9. And take note, 100 pesos per pax ang entrance. Nag-dinner na rin kami for 100 pesos per pax sa malapit na karinderya. On our 5th day, wala naman kami masyadong ginawa. Nag-breakfast lang kami sa malapit na karinderya. 75 pesos per person ulit ang binayad namin. Nagrenta ulit kami ng motor. Same, it's 225 pesos per pax kasama na yung gas. Nagpunta ulit kami sa Beto Cold Springs para mag-relax. 20 pesos ulit ang entrance. Doon na rin kami nag-lunch. Nagpaluto kami worth 560 pesos para sa 4 na tao. That's 140 pesos per person. Nag-inuman na rin kami sa Beto. 450 pesos ang nagastos namin sa alak. 112 pesos and 50 centavos kada isa. Pagkatapos, nag-dinner kami sa malapit na karinderya. It's 100 pesos per pax. Sa tingin nyo, magkano ang 5th day namin? On our 6th day, ito na ang aming huling araw. Uwian time. Gumising na kami ng late para mag-brunch and that's 120 pesos per pax. Airport transfer ulit na 300 pesos kada isa. At pagka-uwi ng Maynila, nag-taxi ulit kami for 125 pesos per pax. And eto naman ang screenshots ng aming itinerary per day. Paki-check na lang for more details. At ito na ang total expenses ng aming trip. Paki-pause na lang ang video for more details. O diba? 10,495 pesos mo lang, nasa Siargao ka na. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video. Bye-bye!